kayo hino-hold up. Kayong nang-hold up sa taong bayan pag napatunayan namin lahat-lahat nitong mga flood control project scams. Wait a minute! Who are you? Well represented inside the Aquino government. How can they say that they are still underrepresented? They were killed because they were tagged by you. You are not overrepresented. Fake party list. Fake party list. Fake party list. Fake party list. Disqualify ako. Dinampot ng mga pulis si Akbayan Party List Representative Riza Ontiveros Barakel matapos magkagilian sa isang rally sa Welcome Rotonda. Is unconstitutional because if there is any charge against her, it would be the so-called illegal assembly, which is not punishable by more than 6 years. Hunyo ngayong taon, nadagdag sa liderato ng PhilHealth ang dating Akbayan Party List Representative na si Riza Ontiveros. Kilalang kaalyado ni Pangulong Noynoy Aquino si Ontiveros. Natalo siya sa pagkasenador noong eleksyon 2013. Makaraang maluklok bilang director ng healthcare provider sector ng PhilHealth. Kabi-kabila ang naglabasang print at TV ads ng ahensya kung saan bumibida si Ontiveros. Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, nagkakahalaga ng mahigit 400,000 piso ang isang TV ad na ume-ere ng 30 segundo. Ang tanong, sino kaya ang nagbayad sa print at TV ads na ito? Public, including the ballooning negative level net operating income of PhilHealth from 5 billion pesos in 2013 to 10.5 billion in 2017. Babasahin ko lang po uli yung sinabi ni Senator Riza Ontiveros. Ang sabi po niya, wala po akong BICAM insertions. Wala saan program funds. Period. Masyado kang nagiging technical doon, Senator Riza. Alam naman natin na yung pinagtibay ng buong BICAM, kasama po doon yung mga insertion ninyo mula pa sa committee hearing. Do not mislead us, Senator. Alam naman natin na lahat ng ginawa ninyo sa floor mula sa committee, pagka hindi inalis doon sa BICAM, ibig sabihin, that will constitute the BICAM report. That will become part and parcel of the BICAM report. Wala saan program funds. Sino ba nagsabing meron kayo saan program funds? Babasahin ko yung buo na pahayag ni Senator Riza Ontiveros kasi meron po siyang binanggit dun sa bandang dulo. Sabi niya, babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Sino po ba dyan sa may insertion na yan ang nakapagpasok ng kanilang insertion o amendment na hindi dumaan sa tamang proseso? Meron po ba kayong maituturo? Sino po ba sa mga senador na parte ng 19th Congress na nakapag-insert na ang kanilang insertion ay hindi inaprubahan ng Senado? Wag po ganun. Lahat naman po ng insertion na yan dumaan sa proseso. Lahat ng amendment ninyo dumaan sa proseso. At lahat ng amendment ninyo kaya naging parte ng General Appropriations Act sapagkat inaprubahan po ng Senado. Kaya it's not the issue. The issue here is whether or not you have insertions. Meron. Hindi po kami fake news. Ipinakita po namin ng buo. Wala po kami sinabing ang insertion nyo ay illegal na ninyong isiningit. Wala pong nagsabi na ang insertion niyo hindi dumaan sa tamang proseso. Wala rin po nagsabi na meron po kayong insertion na nasaan program appropriation o UA. Wala po, Senator. Ang issue lang po dito, meron po ba kayong amendment or insertion / insertion? Meron po. May flood control insertion si Senator Riza Ontiveros hanggang ngayon. Hindi ako makapaniwala. Kasi kahit na sinabi ko na sa iyo, kumbachero. Kahit ako pa nagsabi. Parang mas gusto ko masakit naman yan, kumbachero. Kasi naniniwala ka. Hindi kaya po hindi ako makapaniwala sapagkat si Senator Riza Ontiveros ay bumoto ng against dun sa BICAM report. Di ba, may ratification ng Senado?
pagkatapos ng BICAM report, babalik sa Senado at pagbobotohan, iraratify. Dalawa silang hindi bumoto eh. Si Senator Risa, saka si Senator Coco Pimentel, pareho silang opposition. Nasa minority. Kaya hindi ako makapaniwala na meron siyang insertion. Baka ang... na flood control ha? Na flood control. Baka iniisip hindi, ano lang to. Yun ang ceremonial function lang ng opposition. Ganun? Baka ministerial sa parte nila. Kaya lang, yun nga eh. Hindi kaya may ibang nag-parking din kay Senator Risa? Wala naman siyang garahe. Ikaw nga magpaliwanag, Senator Risa. Bakit nga ba? Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Risa Ontiveros, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, ang kanyang kakuhaang budget. Saan mo ba nakakuha yan? Para sa 2025. Natawagan mo na ba, Yuel? Natawagan mo na ba? Ito. 3 billion, 3.035 billion. 3 billion, 35 million and then 800,000. Yun ang insertion. O yung amendment. Insertion or amendments. Tapos ang kanyang flood control insertion ay nasa 750 million. Ayun. May flood akong masama sa insertion. Kaya nagtataka ako, ba't yung tinawag na fake news yun? Tama naman. Ano? Sabi nga nung iba kaya nga kita, Senador, gusto ko meron kang maipapagawang proyekto sa aming probinsya. There's nothing wrong with insertion and amendment. Kaya huwag kayong masyadong defensive. Wala pong masama dyan. Lalo na nga kung in-implement ng tama yung proyekto. Ano ba problema doon? Doon sa implementation. Ano pa? Kung siya po ay nakikialam sa pagpili ng contractor. Ano pa? Ito pinakamatindi. Kung siya ay tumatanggap ng kickback o komisyon o nanghihingi ng kickback o komisyon mula po sa kanyang insertion. So, doon lang po siya nagiging masama. Kaya yung pong reaksyon ni Senator Risa Ontiveros, medyo nakakagulat. Bakit ba ganun? Bakit ba ganun? Masama ba yung amendment per se? Hindi po. Ang insertion per se, hindi po. Kaya po, nakakagulat po, nasasabihin niya pong fake news ang ating pong sinabi o ipinahayag. Ano po, mga kababayan? Senator Risa, isimula kita dyan. Inimbento nyo lang yan. Eto na. And dito na. Papunta na tayo sa exciting part. Ako, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Magkano ba talaga ang insertion ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado? Magkano ang insertion ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado?